Ikalima, tinatayang may 600,000 na mga aksidente sa skiing kada taon sa buong bansa, at umaabot sa average na 54 na pagkamatay taon-taon. Ang pinakamadalas na sanhi ng kamatayan o pinsala habang nag-ski ay ang pagbangga sa puno o pagkahulog sa bangin. Sa katunayan, 54% ng mga insidenteng ito ay nangyari sa mga trail na para sa mga nagsisimula pa lang, habang 31% naman ay sa mga expert trail. Nakakapagtaka na ang pagdami ng mga taong nagsusuot ng helmet ay hindi nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga nasasawi. Ang mga helmet ay idinisenyo para protektahan ang mga rider sa bilis na hanggang 12 ni lamang. Samantalang ang isang skier o snowboarder na bumabangga sa puno o sa kapwa rider ay karaniwang tumatakbo ng 25 hanggang 40 ni. Ang tatlong video na mapapanood ninyo ay mga nakakatakot na aksidente sa skiing na maaaring mangyari sa kahit sino. Sa kabutihang palad, lahat ng mga skier sa mga video na ito ay nakaligtas. Sa isang himala, lahat ng mga lalaking ito ay umuwing buhay at may mga bali lang sa buto. Ika-4, si Sarah Jones ay isang camera assistant na pumanaw sa edad na 27 habang nasa set ng Midnight Rider. Nasagasaan siya ng isang dumadaang tren habang desperadong sinusubukan ng film crew na alisin ang mga props sa reels. May dalawang magkaibang video na nakakuha sa sandaling iyon. Isa mula sa loob ng tren at isa naman mula sa crew na nakakuha sa mas malinaw na kalidad ng mga frantic na sandali bago ang impact habang sinusubukan nilang hilahin ang hospital bed mula sa reels. Ang footage na ito ay talagang nakakapanindig balahibo, lalo na't alam nating nawala ang buhay ni Sarah ilang segundo lang matapos magtapos ang clip. Gaya ng makikita sa video, hindi na nagawang alisin ng crew ang hospital bed sa oras. Nang tumama ang tren sa kama, tumalsik ito at tumama kay Sarah, na nagtulak sa kanya patungo sa tren kung saan siya ay nasagasaan at namatay agad. Sinusubukan ng mga filmmaker na kunan ang isang dream sequence na kinasasangkutan ng isang aktor na gumanap bilang Greg Allman na nakahiga sa hospital bed sa reels ng tren. Sinubukan nilang alisin ang eksenang iyon sa pelikula, ngunit itinuloy pa rin ni Director Randall Miller ang mapanganib na shooting. Nang maglaon, siya ay nililitis at umamin sa kasong manslaughter, kung saan siya ay nagsilbi ng 2 taon sa kulungan. Ikatlo, may aktibidad na tinatawag na zorbing, kung saan ang mga tao ay sumasakay sa loob ng isang higanting inflatable ball at gumugulong pababa ng ski slope o burol para maglibang. Pero isipin niyo kung ikaw ay nakakulong sa loob ng bolang iyon, gumugulong pababa ng burol, lumilihis sa tamang daan, at gumugulong sa gilid ng bundok nang wala kang anumang kontrol. Eksaktong iyon ang nangyari sa 2 lalaki sa Russia noong 2013 sa Dumai Ski Resort. Ang video na mapapanood ninyo ay kinunan gamit ang cellphone ng isang kaibigan ng 2 lalaki. Nakakatakot makita ang kawalan ng kakayahan nilang gawin ang kahit ano sa sitwasyong iyon. Sa isang punto, makikita nyo na may sumubok na humarang sa harap ng bola at pansamantalang napahinto ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagal. Ang bola ay gumulong pababa ng bundok sa layong halos 1 milya, humahampas sa mga bato habang lalong bumibilis. Nang matagpuan ang 2 lalaki sa loob ng bola, agad silang dinala sa ospital. Ang isa sa kanila, si Dennis Bohr na 27 anyos, ay nagkaroon ng injury sa kanyang spinal cord at pumanaw habang papunta sa ospital. Ang isa namang lalaki, si Vladimir Shcherbakov na 33 anyos, ay nagkaroon ng concussion at malalalim na sugat sa kanyang mga braso at mukha. Ikalawa, 2 lalaki ang nag-ehersisyo at tumatakbo sa mga trail ng Machitowin sa Alberta, Canada, nang biglang maantala ang kanilang workout dahil sa isang hindi inanyayahang bisita. Isang black bear ang lumabas mula sa gubat at nagsimulang sumunod ng malapitan sa 2 lalaki, malamang ay naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Matalinong nagdikit-dikit ang 2 lalaki para magmukhang mas malaki, gaya ng paulit-ulit nilang sinabi sa video, na naging matagumpay sa pagtaboy sa oso. Maraming tao ang naniniwala na naglalaro lang ang oso, ngunit sa katotohanan, mahigit 70% ng mga engkwentro sa black bear ay predatoryo. Malamang na hindi ito isang eksperto sa pangangaso, at sinusubukan lang nito kung sulit ba ang pagod at effort na atakihin sila. Kung sino man ang makakakita ng oso, huwag itong baliwalain o isiping friendly lang ang hayop dahil halos hindi ito ang kaso. Ang iba't ibang uri ng oso ay nangangailangan ng iba't ibang aksyon, gaya ng pagtayo ng tuwid o pagpapanggap na patay. Sa kabutihang palad, ang oso sa video ay nawalan din ng interes sa mga lalaki,
na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas at ipagpatuloy ang kanilang workout. Bagaman hindi magandang ideya na tumakbo ng napakalapit sa oso, kung hindi dahil sa dalawang tao ang engkwentrong iyon, malamang na inatake na sila ng oso. Una, ito ay marahil isa sa pinakanakakatakot na video ng kalamidad na makikita nyo. Hindi lang nito nahuhuli ang nakapanghihilakbot at mapanirang lakas ng isang E4 tornado, kundi ipinapakita rin nito ang horror na nararanasan ng mga tao habang ang kanilang mga bahay, sasakyan, at buong bayan ay nawawasak habang sila ay nakakulong sa gitna ng buhawi. Sa simula ng video, makikita ang isang maganda at maunlad na lugar na may magagandang bahay sa background at malawak na berdeng lupain, at sa parehong shot, makikita ang buhawi na malapit ng sumira sa lahat. Ang lalaking may hawak ng kamera ay nagpunta para aliwin ang kanyang asawa o anak, at makikita na lang natin ang dilim, pero pakinggan nyo habang dumadaan ang buhawi direkta sa ibabaw ng bahay at winawasak ang lahat ng nasa labas. Ramdam na ramdam ang takot at pagkabalisa ng lalaki habang kailangan niyang lumabas para makita ang pinsala. Ang lugar na dati ay puno ng magagandang puno at bahay ay naging mga durog na bato na lang sa loob ng isang minuto. Ipinapakita nito sa atin ang tunay na kapangyarihan ng kalikasan sa isang nakakatakot na paraan, at ang katotohanang ang kalikasan ay palaging nananalo.